And i-mind nyo na to guys, this is abundance of money. May mga kumbaga maraming opportunities yung ipagkakalob sa'yo ng universe para kumita ka ng pera. Okay, so i-mind nyo na to, mind opportunities, mind money, mind abundance, mind wealth. Yung iba sa inyo maaari kayo magkaroon ng travel by March. Syempre ano yan, summer. Marami talaga nagta-travel pag March, no? So yung mga bakasyon, ganyan. So samantalahin nyo lang guys, and i-mind nyo na yan sa comment section para ma-experience nyo mga kapiksi. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half ng 2024. So yung first half guys, ito yung January to June, first 6 months ng 2024. Meron din tayong yearly annual kapalaran, nandiyan na yan sa ating channel. Meron din tayong money kapalaran for 2024 at saka yung blessings kapalaran for 2024. Lahat ng playlist na yan mga kapiksi nandito na sa ating channel. Panoorin nyo na lang guys, okay? So dito naman tingnan natin yung para sa first 6 months ng 2024. Unahin natin itong deck na to guys. Tingnan natin kung ano yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay mga kapiksi ngayong first 6 months ng 2024. So meron tayong door to romance. Yee. And then angel of love guys, so in reverse, at saka angel of strength in reverse. So guys, no, bubukas yung pintuan ng pag-ibig, no, romantic department ito guys. Pag sinabing romantic department, yung special na relationship nyo, hindi yung general relationship, no, kundi romantic relationship with a partner or specific person. So kung meron ka ng jowa guys, right now, lalo pa siyang mamumulaklak ngayong first 6 months ng 2024, or kung ikaw naman ay single and nag-a-attract ng love and relationship sa buhay mo, nag-a-attract ka ng Prince Charming or prinsesa sa buhay mo mga kapiksi, maaaring panain sila ni Cupido, or ikaw yung panain ni Cupido, and mararamdaman mo yung love is in the air para sa inyo Aquarius, okay? And then for some of you naman on the negative side mga kapiksi, angel of love in reverse and angel of strength in reverse, parang medyo nanlulumo naman yung iba sa inyo. Pag sinabing nanlulumo, medyo nawawala ng motivation, yung iba parang very low sa energy, medyo walang inspirasyon, okay? Walang inspirasyon na gawin yung mga bagay na gusto nyo, yung mga bagay na yung mga personal goals nyo ba, ganyan mga kapiksi, or pwedeng nagkakaiba yung iba sa inyo, pwedeng nagkakaroon kayo ng problema sa relationship with other people, not specifically sa romantic, pero sa ibang tao, like pwedeng kapamilya mo, ganyan, magkaroon kayo ng dampuhan, or sa mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo, yung mga ganon, okay? So kalma lang guys, and magpahinga kasi baka nai-stress lang kayo mga kapiksi sometimes, or most of the time ang gamot sa stress ay pahinga. Okay, meditation mga kapiksi, the best yan para sa mga stress, kasi kapag nagme-meditate kayo, nagsusubside yung momentum of thoughts, and kapag kalmado, and kapag nagsusubside yun, nagiging kalmado yung isipan nyo, nawawala yung mga stress nyo. Okay, alright, so konting pahinga, konting relax, konting chill, konting meditate guys, tanggal yung mga problema nyo. Alright, okay. So, yeah, comment down below. Ito guys, i-mind nyo na to. Sa mind romantic relationship, mind harmonious relationship, mind specific person, yan. Yung mga positive guys, huwag nyo kalimutang i-mind palagi or i-claim sa comment section para inaangkin nyo talaga and ma-align nyo yung energy dun sa positive energies mga kapiksi. So, tingnan natin yung paparating sa inyo sa loob ng 6 na buwan Aquarius. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo
para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayong yumaman ngayon 2024 mga kapiksi. Mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no, dahil ngayong January magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until January 31 mga kapiksi. So mag-avail na kayo guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng money or relationship, pwedeng money or career, love and relationship, pwede kayong magpabook ng coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So ito guys, dahil ito ay 6 months, ito muna yung first 3 months, so January, February, March, 3 card spread tayo bawat month, pero anytime sa loob ng first quarter pwede nyo itong ma-experience mga kapiksi. Sa unang buwan mga kapiksi, meron tayong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, you may be dealing with an air sign. Pero ito guys, no, parang merong magpapasakit ng ulo sa inyo, especially pagdating sa trabaho. Kung kayo ay nagtatrabaho, feeling ko you might experience some kind of pagmamalupit ng mga amo, especially mga kapiksi nating OFW, or kahit hindi kayo OFW guys, parang yung boss nyo medyo power trip, lalo na kung ibang lahi, mga kapiksi. Kasi meron naman na kunwari sa Pilipinas nagtatrabaho pero ang mga amo nila is onshore, so pwedeng sa ibang bansa yung mga boss nila, mga amo nila, or reporting sila dun sa mga boss sa ibang bansa, no? And yung boss mo parang medyo masakit sa ulo, parang medyo nagpa-power trip ito mga kapiksi. So pwedeng napagdidiskitahan ka, mainitin ang ulo niya sa'yo, guys, kaya medyo kailangan nyo ng mahabang pasensya dito, okay? Pwede rin naman na, let's say for example, ikaw mismo yung OFW, baka pinagmamalupatan ka ng person mo, so kailangan nyo dito ng mahabang pasensya guys, especially kung wala naman kayong balak na mag-resign or lumipat ng ibang trabaho, and tiyagain itong trabaho na to. Kailangan nyo talaga ng mahabang pasensya para matiis nyo itong sitwasyon na to. Alright? And then magpapatuloy guys, yung iba sa nyo parang pagpapatuloy yung pag-iyak nyo, there will be sleepless nights. Ito talaga yung nagdadala ng stress nyo guys, kaya nga itong lumabas, 'di ba? Parang medyo yung iba sa inyo nade-demotivate, yung iba hindi niyo nararamdaman yung pagkakaroon ng harmonious na relationship sa ibang tao. And iyon ay dahil doon mga kapiksi. This is more on trabaho guys. Kung kayo ay may mga trabaho, pero dahil kayo naman ay bilang responsableng mga tao, mga kapiksi, no, si universe ang bahala sa inyo. Okay, makakamit nyo din yung justice na para sa inyo, yung hustisya na para sa inyo, basta ipagdasal nyo lang yung tao nagmamalupit sa inyo, and humingi kayo ng protection mga kabigsi. Hindi naman kayo ipapahamak, basta hindi kayo sinasaktan guys, kasi pag sinasaktan na kayo, ibang usapan na yun, no? I mean, di ba? Actually, yung iba sa inyo parang feeling ko nga emotionally abused na kayo o kaya verbally abused, no? Pero tinitiis nyo lang. Again guys, sabi ko naman, pwede naman kayong may choice naman kayong lumipat, di ba? Pero kung ayaw nyo lumipat, kailangan nyo tiisin. So ipagdasal nyo na lang, mga kapiksi. Alright? Pero ito guys, nakikita natin na yung iba sa inyo by March, no? O maaaring lumipat ng trabaho yung iba sa inyo. And maaari kayong parang makakalaya kayo dito sa ganitong sitwasyon. So, magkakaroon ng movement dito guys, kasi pwedeng malipat kayo ng ibang kumpanya, malipat kayo ng ibang department, malipat kayo ng ibang boss, mga kapiksi, or malipat kayo ng ibang trabaho. O kaya naman, kung kasama nyo to sa trabaho, baka sila yung malipat, mawala dun sa department nyo, baka mag-resign sila, pero mawawala ito sa landas nyo, mga kapiksi. So, hindi ito pang habang buhay. Okay, mawawala rin sila sa landas nyo guys, and mas magiging masaya, magaan yung inyong pakiramdam. And also dito guys, parang bibigyan kayo ng mga opportunities, iba pang opportunities, mga iba pang options ni universe, para kumita ng pera, parang mas magiging matatag yung inyong finances. Pwedeng magkaroon kayo ng additional source of income, pwedeng negosyo, pwedeng sideline, side hustle, ganyan.
or part-time work, no? Especially yung iba sa inyo, parang feeling ko baka meron kayong kotse tapos igagrab nyo, ganyan, o ipapalabas nyo sa Grab habang nagtatrabaho kayo. Kunwari may full-time ka na trabaho tapos meron kang asset na pwede mong gamitin para kumita ng extra. Okay? So, comment down below guys, and i-mind nyo na to guys, this is abundance of money. May mga, kumbaga, maraming opportunities yung ipagkakalob sa'yo ng universe para kumita ka ng pera. Okay? So, i-mind nyo na to, mind opportunities, mind money, mind abundance, mind wealth. Yung iba sa inyo, maaari kayo magkaroon ng travel by March. Syempre, ano yan? Summer. Marami talaga nagta-travel pag March, no? So, yung mga bakasyon, ganyan. So, samantalahin nyo lang guys. And i-mind nyo na yan sa comment section para ma-experience nyo mga kapiksi. So, ito naman, guys, ito naman yung second half or second quarter. April, May, June naman ito. Pero, again guys, anytime, pwede nyo siyang ma-experience. Yung iba sa inyo guys, maaari kayo magkaroon ng conflict sa ibang tao dahil sa pera. So, mag-ingat kayo guys sa paglalabas ng pera. Mag-ingat kayo sa pagpapautang, doon sa mga nanghihiram-hiram kasi pwede kayo magkaroon ng conflict sa kanila tapos masira pa yung tiwala nyo doon sa person na yun, especially kung let's say for example, kaibigan mo, no? Maganda yung pinagsamahan nyo tapos dahil lang sa pera, pwedeng masira yung pinagsamahan nyo. So, tapos magkaroon pa ng conflict yung relationship nyo. So, mag-ingat kayo sa paglalabas ng pera. Pag-isipan nyo muna 20 beses, 1,000,000 beses bago kayo magpahiram ng pera. Lalo na kung malaki ang halaga mga kapiksi. Meron din kayong chance, panibagong opportunity sa trabaho or sa pera. Pwedeng negosyo sa lapi. Pero parang pag-iisipan nyo pa, hindi pa kayo decided kung tatanggapin nyo yung opportunity na yun or hindi. Pero, the fact na may opportunity, ibig sabihin, wala kayong block. So, congratulations. I-mind nyo na yung opportunity na yan. Okay? Partnership, pagdating sa May, mga kapiksi, especially kung kayo ay nagnenegosyo or kung kayo ay nasa social media, guys, feeling ko maaari kayo magkaroon ng collaboration, partnership, you will work with another person, no? Mas malayo pa yung inyong mararating. Yung iba sa inyo, guys, pwede kayo makatanggap, makareceive ng marriage proposal. Or confession, love confession from your partner or specific person. Let's say for example, hindi pa kayo kasal ng jowa mo, baka yayain ka niyang magpakasal. Kaya nga tayo, o kaya naman meron ka secret admirer, tapos magko-confess siya sa'yo, diba? Remember guys, meron tayong door to romance na energy, so lumalabas yan guys ngayong May. So i-mind nyo na yan. Mind love confession, mind partnership, no? Strong partnership, collaboration yan kung kayo talaga ay naghahanap ng collaboration, especially sa business or sa social media mga kapiksi. And then ito naman guys, this is happiness, abundance of love and happiness pagdating sa relationship mga kapigsi. So i-mind nyo na yan sa comment section guys. And yung iba sa inyo parang gustong mag negosyo, pero sabi ko nga guys, yung opportunity sa pera parang hindi pa kayo decided, no? May mga conflicting thoughts pa kayo, and may mga ano din kayo, takot, may mga fears, may mga limiting beliefs, tsaka parang merong ano sa inyo nang be-brainwash. Parang sinasabi siya, wag mo na ituloy yan, magastos yan, wag mo na ituloy yan, hindi yan kikita, wag mo na ituloy yan, sa simula lang yan maganda, pero hindi mo yan masusustain, di ba? May mga ganun no? Imbis na supportuhan ka, sila pa yung sa'yo, mangnenega. So, don't mind them, mga kapiksi. Mind yourself kung gusto nyo talagang umunlad at umasenso. Okay? So, i-mind nyo yan lahat ng positive energies na sinabi ko sa inyo, guys. Positive energies, abundance of love and happiness. Ito yung pinaka-the best na energy. Kasi combo ito, guys. Angel number 10. And this is abundance of love and happiness. And this is abundance of money, wealth, riches, no? So, combo. Mayaman ka na sa pera. Mayaman ka pa sa pag-ibig. Wow! Ikaw na. Nasiyo na ang lahat. Grabe. Alright, so again, Aquarius, I'm so happy for you. Mind nyo na yan, and let me know if nakaresonate kayo sa reading. This is good for 6 months. So, pwede nyo siyang ibangga dun sa inyong
yearly reading, sa inyong monthly reading. Tapos pwede nyo siyang balik-balikan, panoorin ng paulit-ulit sa loob ng 6 months para ma-remind kayo dun sa energy, mga kapiksi, para may align nyo yung sarili nyo sa energy ng reading. Okay? So, let me know guys. Ito yung ating 2024 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.